Kabanata 731. Huminga ng malalim si Eugene. Ito ay hindi pinakamabuting kalagayan para sa kanya na gumawa ng anumang hakbang ng padalos-dalos ngayong naruroon si Helios. Hindi ako naghahanap ng gulo sa kanila. Kung gayon bakit mo dinala ang mga taong ito dito? Tinuro ni Francisco ang mga bodyguard. Anong ginagawa niyo, bastard? Mas mabuting alisin mo ang iyong mga kamay sa kanya. Walang sino man sa inyo ang pinapayagang kumilos sa sino man sa silid na ito. Dapat tingin ang mga bodyguard kay Eugene na may kahihiyang ekspresyon. Pagkatapos ay iwinagayway ni Eugene ang kanyang mga kamay, sinenyasan silang umatras. Pinandilatan ni Eugene si Francisco, at mukhang malungkot ang ekspresyon nito. Ikaw, babalik ka sa akin. Nag-cross-arm si Francisco na parang magrereklamo sa ginawa ng kanyang ama. Sasamahan talaga kita. Sasabihin ko kay Lolo ang lahat ng nangyari. Ikaw, hindi siya pinansin ni Francisco at naglakad papunta sa gilid ni Helios. Bro, ipapaubaya ko na sa'yo ang nanay ko. Tumanggaw si Helios. Pumalik ang tingin ni Francisco kay Maisie at kinawayan ito ng nakangiti nang naglakad ito papunta sa pinto. Munting Diyosa, tandaan mo na aanyayahan ako kapag gusto mong bumili muli ng pagkain sa hinaharap. Napayuko si Maisie at hindi maiwasang matawa. Umalis si Eugene kasama ang mga tauhan niya. Lumapit si Maisie kay Kennedy. Tito Kennedy, okay ka lang ba? Ngumiti si Kennedy. Ayos lang ako. Hindi niya ako sinaktan. Nakahinga ng maluwag si Samantha at tumingin sa kanila. I'm sorry, ang lahat ng gulo ngayon ay dahil sa akin. Umaway si Maisie sa kanya. Hindi iyan totoo. Hindi mo naman kasalanan iyon. Sumulyap si Helios kay Maisie at saka sinabi kay Samantha, Tita Samantha, ibabalik ko muna kayo. Tumanggaw si Samantha. Umalis na lang siya kasama si Helios dahil nabigla siya sa kaguluhan na ginawa ni Eugene. Si Maisie at Kennedy ay naglalakad palabas ng pribadong silid nang magtanong siya, ikaw ba ang tumawag kay Mr. Helios Boucher? Umiling si Maisie, hindi, ipinaalam ko lang kay Francisco ang tungkol sa pagkain. Malamang si Francisco ang tumawag kay Helios para sumama dahil naisip niya na baka hindi niya kakayanin ang sitwasyon ng mag-isa. Salamat sa Diyos dumating si Helios. Kung tutusin, kahit na si Francisco ay biological son ni Eugene, maaaring wala ring pakialam si Eugene sa kung ano ang iniisip ng kanyang anak. Ngunit ang katayuan ni Helios sa mga Boucher ay nagpapaiba sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Maisie nang may naisip siya at sinabing, nakakaawa naman si Tita Samantha. Napagbigyan na ang kanyang aplikasyon para sa diborsyo, ngunit tinatrato pa rin siya ng kanyang dating asawa na parang basura. Walang sinabi si Kennedy habang binibigkas ni Maisie ang isang buntis na pahayag, si Auntie Samantha ay may magandang ugali habang banayad at mabait sa parehong oras. Si Mr. Eugene Boucher ay hindi lamang bulag ngunit hindi rin alam kung paano siya pahalagahan. Ngumiti si Kennedy, masyado kang nagmamalasakit sa bagay na ito. May pakialam ako kay Auntie Samantha. Nilinggan siya ni Maisie. Hindi mo ba naisip na siya ay isang napakabuting babae? Huminto si Kennedy ng ilang segundo, naisip ang layunin ni Maisie na ihanda ang pagkain para sa kanya, at walang magawang bumantong hininga. Kami ni Samantha ay hindi tulad ng iniisip mo. Iniligtas niya ang buhay ko, at lubos akong nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. Kung tungkol sa relasyon namin, magkaibigan lang kami. Inilagay ni Maisie ang kanyang mga kamay sa likod niya. Si Uncle Kennedy, talaga. I've always been very curious kung bakit hindi ka pa nag-aasawa. Walang sinabi si Kennedy. Napalingon si Maisie. Si Tita Samantha ay kasing edad mo lang, at sa tingin ko, bagay na bagay sa iyo ang personalidad niya. Masayang masaya ako para sa iyo kung ang tadhana ay pagsasama-samahin kayong dalawa, Uncle Kennedy. Kahit hiwalayan na si Tita Samantha at may anak na lalaki, hindi ibig sabihin na wala na siyang pagkakataong muling makahanap ng kaligayahan sa buhay. Higit pa rito, si Uncle Kennedy ay may medyo pino at mahinahon na ugali. Sa unang tingin, parang siya ang tipo ng lalaki na magmamahal sa kanyang asawa. Kaya talagang susuportahan ko ito kung makakasama ni Tita Samantha si Uncle Kennedy. Hinaplos ni Kennedy ang kanyang ulo at sinabi sa walang magawang tono, hindi mo talaga kailangang isali ang iyong sarili sa bagay na ito. Ipinulupot ni Maisie ang braso niya sa kanya. Sige, kung gayon, hindi ko kukunin ang aking mga kamay sa bagay na ito. Gayunpaman, si Auntie Samantha ay talagang mabuting babae. Sayang naman kung papalampasan mo siya. Kabanata 732. Sa nursing home. Ang mga patak ng tubig ay tumulo mula sa mga ambi at sa mga dahon ng isang nakapaso na halaman na nakaupo sa windowsill.
Umupo si Anthony sa sopa, nag-flip sa isang photo album at nakaramdam ng sobrang kalumbayan. Nasaktan ang kanyang anak na babae at nakoma ng matagal. Isang dekada na niya itong binabantayan at hindi niya alam kung gaano ito katagal. Tumayo si Luis sa pinto at kumatok sa pinto, dahilan para ibaba ni Anthony ang album. "Sino ka?" tanong niya sa paos na boses. "Ang pangalan ko ay Luis Lucas." "Mr. Lucas." Medyo natarante si Anthony. "Bakit ka pupunta sa akin, Mr. Lucas?" Sinulyapan ni Luis ang taong nakahiga sa kama at ipinaliwanag, "Pumunta ako ngayon dito kasama ang iba." Hindi naintindihan ni Anthony ang ibig niyang sabihin, kaya tumayo na lamang siya at pinanood ang paghiling ni Luis sa kanyang bodyguard na ipasok ang tao. Ito ay isang matandang nasa 60s na hindi niya kilala. Tanong ni Anthony, "Ito ba?" Sagot ni Luis, security guard siya noon sa University of Northway, pero kasalukuyan siyang nagretiro. "Alam niya ang nangyari sa anak mo." Tumayo si Anthony at tumingin sa matanda. "Alam mo ba talaga?" Nanginginig ang mga balikat ng matanda habang ipinaliwanag niya, "Ako, hindi ko masyadong matindaan ang lahat, ngunit naaalala ko pa rin ang pangyayaring sinasabi mo." Nilagay ni Luis ang kamay niya sa balikat niya. "Huwag kang mag-alala, sir, sabihin mo lang sa amin kung ano ang nakita mo noon." Napalunok ng laway ang matanda at tumango. "Naalala ko 10 taon na ang nakalipas. May nakita akong 2 batang babae na nagtatalo sa likod ng performance hall. Gayunpaman, napakalayo ko sa kanila, at hindi ko alam kung ano ang kanilang pinagtatalunan. Lalapit na sana ako sa kanila nang makita ko." Pinutol siya ni Anthony at tinanong kaagad, "Ano ang nakita mo?" "Nakita ko ang isa sa mga batang babae na may pinulot at ginamit ito para paluan ang ulo ng isa pang babae. Hindi na kumibo ang dalaga matapos bumagsak sa sahig. Nagulat ako at hinanap ko ang propesor na namamahala. Ang sabi ng matanda ay nawala na sa eksena ang 2 babae nang dinala niya ang propesor doon at walang dugo sa sahig kaya naisip niyang nagkakamali siya. Nakita na niya ang pagbagsak ng dalaga sa sahig, ngunit wala na ito nang bumalik sa eksena. Akala ng propesor na iyon ay nagmamaneho siya at hindi siya naniwala hanggang sa sinabi sa kanila ng isang estudyante na may itinulak pababa ng hagdan at pumunta sila sa pasukan sa 2nd palapag. Tulala na nakaupo si Anthony sa sopa, inalala ang diagnosis ng kanyang anak na babae noon, na nagpakita na siya ay dumaranas ng matinding pinsala sa ulo, at naisip ang mga sinabi ng matanda. Pagkatapos ay may naisip siya, kumuha ng litrato sa album, at ipinakita ito sa matanda. "Pakitingnang mabuti ang larawang ito. Itong babaeng ito ba ang biktimang binugbog noon?" Matagal na tinitigan ng matanda ang litrato. Dahil nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang pangyayari at nagkaroon siya ng matinding galos, magkakaroon pa siya ng mga bangungot paminsan-minsan. Paulit-ulit siyang tumango. "Oo, oo, oo, siya iyon." Agad na tanong ni Anthony, "Naaalala mo pa ba kung sino ang babaeng gumawa ng krimen?" Umiling ang matanda, "Hindi ko talaga alam. Nakaharap sa akin ang likod niya, at hindi ko nakita ang mukha niya." Tumingin si Luis sa matanda at naiintriga niyang tinanong, "Dahil mayroon ka pang impresyon ng 2 babae na yan, dapat ma-recall mo ang kani-kanilang taas, di ba?" Sumagot ang lalaki, "Pareho silang magkasing tangkad. Sapat na ang pahayag para patunayan na hindi si Riley ang may kasalanan. Si Riley ay hindi kasing tangkad ni Maisie. Siya ay isang maliit na babae, habang si Naomi ay nasa 5'5". Saksi ang matanda sa pangyayaring iyon. Kung ang 2 babae ay halos magkasing tangkad, ito ay nagpapakita na ang kabilang partido ay halos kamukha ni Naomi sa mga tuntunin ng taas. Saglit na nag-isip si Anthony. Kung gayon bakit hindi ka lumapit at sinabi ito sa akin noon? Panik na paliwanag ng matanda, "Sinabi ko na, pero hindi nila ako pinaniwalaan. Natigilan ako nang makita ko ang mukha ng babaeng nakahiga sa ilalim ng hagdan. Nang maglaon ay sinabi nilang natagpuan na nila ang salarin, at hindi ko pinagdudahan ang pahayag na iyon." Kabanata 733. Pinaikit ni Luis ang kanyang mga mata. Nasaksihan ng matandang ito ang eksenang iyon at nakita niya ang mukha ni Naomi ngunit hindi niya nakita ang hitsura ng salarin. Kaya wala siyang alam na si Riley ay itinuturo bilang may kagagawan. Sinabihan ni Luis ang bodyguard na ihatid ang matanda palabas at tumayo sa harap ni Anthony. "Mr. Topaz, hindi si Riley ang salarin na nanakit sa anak mo. Nawala lahat ng tagumpay niya sa larangan ng musika na ipinagmamalaki niya dahil sa anak mo. Kung tungkol sa tunay na salarin sa likod ng insidente ng iyong anak, hahanapin ko sila para sa iyo."
Ang hinihiling ko lang ay bigyan mo ng pagkakataon si Riley. Nagbigay ng komento si Anthony tungkol kay Riley at sa insidente ni Naomi sa Twitter makalipas ang 2 araw. Hindi si #Riley Hill ang may kagagawa ng aksidenteng naganap sa University of Northway 10 taon na ang nakakaraan. Si Anthony ang ama ng biktimang si Naomi Topaz, kaya naman maraming netizens ang nagulat nang i-post ang pahayag. Si #Miss Hill talaga ang may kasalanan sa loob ng 10 buong taon. Sobrang lungkot #. Narinig ko ang tungkol sa insidente na naganap sa University of Northway. Akala ko chismis lang noon #. Walang nilinaw sa buong dekada, kaya bakit biglaan itong lilinuwin? Pinukaw ng mga netizens ang opinyon ng publiko, at karamihan sa kanila ay nakiramay kay Riley. Napakalungkot na kinailangan niyang sisihin at hindi maintindihan sa loob ng 10 buong taon. Napilitan pa nga siya na huminto sa kanyang pag-aaral noon. Sa Goldman Mansion, tiningnan ni Maisie ang mga mensaheng iyon sa group chat na nakatag kay Riley, karamihan sa kanila ay ipinadala lamang sa grupo para magtsismisan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Riley silang lahat sa pagkakataong ito, dahil ang paglalaro bilang patay na ang pinakamatalinong bagay na magagawa niya sa sandaling ito. Ito ay ang lahat ng lumang balita, kaya oras na para magpatuloy ngayong napatunayang inosente si Riley. Napasandal si Mace kay Nolan, na umiinom ng kape at binuklat ang finance magazine sa kanyang kamay. Napalingon si Nolan sa taong nakaupo sa tabi niya. Masaya ka na ba ngayong napatunayang inosente ang matalik mong kaibigan? Napangiti si Maisie. Oo. Inilagay ni Nolan ang tasa sa mesa at ipinulupot ang mga braso sa kanya. Aalis ako sa makalawa. Tumigil siya sa ginagawa niya ng ilang segundo, bumangon, at tumingin sa kanya. Sa makalawa. Nagtaas ng kilay si Nolan. Nakita ko ang weather forecast. Magsisimulang lumamig ang temperatura sa makalawa, na ginagawang angkop para sa paglalakbay sa mga hot spring. Pero hindi pa nakaka-recover si Tito Kennedy. If I were to leave the company behind just this, naawa si Maisie sa mga empleyado ng kanyang kumpanya. Hinawakan siya ni Nolan sa kanyang mga bisig at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang ulo. Hindi maganda para sa iyong kumpanya na ikaw at si Kennedy lamang ang dalawa nitong nangungunang executive. Panunokso ni Maisie, kung gayon, magre-recruit ka ba ng mas maraming mahuhusay na tao para sa aking kumpanya? Tumingin si Nolan sa kanya, idiniin ang kanyang mga labi sa kanyang noo, at medyo nagbibiro na nagtanong, kung gayon, sa tingin mo ba ay sapat na akong kwalipikado para sa iyong kumpanya? Napangiti si Maisie, aling posisyon ang plano mong irekomenda ang iyong sarili? Hinalikan siya ni Nolan. Wala akong pakialam na maging larwang lalaki na pinananatili mo sa iyong kumpanya. Napahagalpak siya ng tawa. Hindi ka na qualified para maging toy boy ko. Maaari kang mag-apply para maging larwang geezer ko. Hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga bisig at ibinaon ang mukha sa kanyang leeg. Hindi naman big deal. I might be mature mentally, pero teenager ang pangangatawan ko. Mabubusog pa rin kita kahit nasa 30s or 40s ka na. Isang ringtone ng telepono ang sumabad sa kanilang dalawa, at lumamlam ang ekspresyon ni Nolan, na halatang hindi nasisiyahan. Nilinis ni Maisie ang kanyang lalamunan dahil sa awkwardness, itinulak ang kanyang dibdib na nakadikit sa kanyang dibdib, kinuha ang telepono, at sinulyapan ang screen nito. Ito ay isang tawag mula kay Riley. Sinagot niya ang tawag, at doon tumunog ang boses ni Riley. Iligtas mo ako. Nag-iba agad ang kutis ni Maisie. Riley. May narinig siya, pero parang sapilitang ibinaba ang tawag bago pa matapos magsalita si Riley. Kumunat ang noo ni Nolan. Anong problema? Nagmamadaling bumangon si Maisie. Mukhang may problema si Riley. Muli niyang tinawagan ang numero, ngunit naka-off na ang telepono. Tumayo si Nolan. Huwag kang magpanik. Sinabi ba niya kung nasaan siya? Hindi, may sinabi siya sa pagtatapos ng tawag, ngunit hindi ko siya marinig ng malinaw bago natapos ang tawag. Paanong hindi ako magpapanik? Baka may nangyari kay Riley. Kabanata 734. Hinawakan siya ni Nolan sa balikat. Huwag kang mag-alala. Ibigay mo sa akin ang kanyang numero, at hahanapin ko siya habang tinatawagan mo si Quincy para sa akin. Tumanggaw si Maisie. Nakipag-ugnayan siya kina Quincy at Luis habang si Nolan ay nakaupo sa gilid at itinuro ang lokasyon ni Riley sa isang iglap gamit ang computer. Nasa Bridgeton Street siya. Sa Bridgeton Street, nagising si Riley na may isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Basang-basa ang kalahati ng kanyang Amerikana, at dumidikit ito sa kanyang katawan, dahilan para makaramdam siya ng matinding lamig.
Ilang beses siyang umubo at hindi niya namamalayan na nakatali ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at hindi makagalaw. Nagising ka na, isang medyo pamilyar na boses ang bumulaga sa kanya, at dahil sa sobrang lamig, nanginginig siya mula ulo hanggang paa habang binubuksan ang kanyang mga talukap. Ang babaeng nakatayo sa harapan niya ay si Chenny. Paos ang boses ni Riley, at agad siyang tumingin sa paligid. Ito ay tila isang hindi pinalamutian na komersyal na gusali. Ang mga dingding ay pinagpatong-patong lamang ng isang patong ng semento, ang mga bakal na bar ay kitang-kita sa mga butas ng mga dingding, at ang malalaki at walang panel na French na mga bintana ay nakalawit sa labas ng gusali. Pumapasok ang hangin sa mga bintana, dahilan para makaramdam ng sobrang lamig si Riley na nagsimulang mangatol ang kanyang mga ngipin. Chenny, bakit ikaw? Tiningnan siya ni Chenny nang walang ekspresyon. Bakit ako? Actually, hindi ko rin ginustong gawin ito. Nagulat si Riley. Ano ang ibig niyang sabihin? Yumuko si Chenny at kinurot ang panga niya. Alam mo ba kung gaano kahirap at gaano katagal ako nagsikap para masecure ang pwesto noon? Natigilan si Riley. Namutla ang kanyang mga labi, at nagngangalit ang kanyang mga labi at ngipin. Ikaw yun. Di ako naniwala kanina. Naisip ko pa nga na hindi dapat siya iyon. Gumisi si Chenny. Wala na akong ibang choice. Nalaman na ni Mr. Lucas ang ginawa ko. Maging ang ama ni Naomi ay nilinaw na ang bagay na iyon para sa iyo. Daladala mo ang sisi sa loob ng 10 taon, kaya bakit hindi mo ipagpatuloy ang pagdadala nito? Chenny, hindi ko akalain na ikaw pala. Namutla ang mukha ni Riley. Pinitawan ni Chenny ang kamay niya at tumayo. Ikaw at si Naomi ang dalawa na may pinakamagagandang marka noon, kaya ang pwesto ay ibibigay lamang sa isa sa inyo. Tulad nito, naisip ko kung ano ang maaari kong gawin upang masecure ang lugar. Alam mo bang pinuntahan ko pa si Naomi at sinubukan kong kausapin siya na makipagtulungan sa akin para kaladkarin ka pababa. Sinabi ko sa kanya na makikipagkompetensya ako sa kanya ng patas pagkatapos mong maalis sa kompetisyon. Gayunpaman, hindi niya ito gustong gawin. Naisip niya na wala akong sapat na kakayahan para makipag head-to-head sa kanya, at ikaw lang ang makakapagbigay sa kanya ng isang disenteng hamon. Gumisi si Chenny, kaya maaari ko lang alisin muna si Naomi sa equation at pagkatapos ay ipin ang buong pangyayari sa iyo. Ito ay isang plano na pumatay ng 2 ibon sa isang bato dahil naisip ng lahat na ginawa mo ito dahil nakikipagkompetensya ka para sa pwesto. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha ko ang pwesto sa halip. Lalong lumalamig ang pakiramdam ni Riley. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Tiningnan siya ng masama ni Chenny. Hindi ba ikaw ang fiancé ni Mr. Lucas? Dahil hindi niya ako papakawalan, at wala akong magagawa sa kanya, ikaw lang ang kaya kong gantihan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Riley, at agad itong namutla na parang isang papel. Tumawa ulit si Chenny. Siguradong wala siyang gagawin sa akin basta may something ako sa iyo, at pinapahalagahan niya pa rin ang reputasyon ng nobya niya. Chenny Campbell, nahihirapang wika ni Riley. Hindi ko kailanman naisip ang tungkol sa pagtuturo sa Academy of Music, ni hindi ko naisip na ilayo sa iyo ang iyong kasalukuyang mga tagumpay. Ano ang maitutulong ng lahat ng kalokohang ito na malutas ngayon? Sigaw ni Chenny. Tumigil sa paghinga si Riley ng ilang segundo, halatang namangha sa kanya. Tuguan ang mga mata niya. Alam na ninyong dalawa ang lahat ng hindi ninyo dapat malaman. Hahayaan mo ba itong mag-slide at palayain ako? Hey, hindi ako tanga. Napatingin siya sa mga lalaking nakatayo sa likuran niya. Bakit nakatayo ka pa dyan? Tanggalin mo ang damit niya. Naglakad ang mga lalaking iyon patungo kay Riley habang ang huli ay nakasandal ng hindi malay. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Kabanata 735. Si Riley ay labis na hindi nakikipagtulungan. Nagpumiglas siya at lumaban kahit itinulak siya sa lupa. Kinagat niya pa ang kamay ng isang lalaki, dahilan para mapaalis siya nito sa kamay sa sakit at saka siya sa sample sa pisngi. Lumingon ang ulo ni Riley sa gilid, at ang basang buhok ay nakadikit sa pisngi niya. Ang mga butones ng kanyang coat ay pilit na pinunit, at ang malapit na blouse sa loob ay napunit din ng malawak. Natulala si Riley at nagsimulang umiyak sa takot. Kinuha ni Chenny ang kanyang cellphone para kunan ang eksena at inutusan ang mga lalaki, alisin mo ang lahat sa kanya. Aabot na sana ang isa sa mga lalaki at tanggalin ang tanging piraso ng damit na naiwan kay Riley. Sa sandaling iyon, may sumipa sa pinto pababa, sumugod, sinipa ang lalaking nasa ibabaw niya mula sa kanyang katawan, at sinuntok ang dalawa pagamit ang kanang hook. Sa sobrang takot ni Chenny ay napaatras siya.
Mabilis na hinubad ni Luis ang kanyang coat, ibinalot ito sa malamig na katawan ni Riley, at binuhat siya. Riley, medyo blurry ang kamalayan ni Riley habang pinagmamasdan ng taong nakahawak sa kanya sa mga braso nito. Siya pagkatapos ay nagsimulang umiyak. Luis, natatakot ako. Nanginginig siya, nanlalamig, at natatakot, kaya hindi niya napigil ang umiyak nang makita si Luis. Walang sinabi si Luis, niyakap niya ito ng mahigpit, inangat ang kanyang ulo ng walang ekspresyon, at saka malungkot na tinitigan si Chenny. Nagulat si Chenny. Gayunpaman, sa pag-iisip na siya lang ang dumating, nag-aalalang sinabi ni Chenny, ano ang ginagawa ninyo? Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo siya matatalo? Inatake ng mga lalaking iyon si Luis, kaya ibinaba ni Luis si Riley, sumugod sa kanila, at lumaban sa kanila ng mag-isa. Ang lalaking natamba sa lupa ay humawak ng isang rebar na nakapalibot sa lugar at inihampas ito ng malakas kay Luis. Hindi lamang kailangang bantayan ni Luis ang sarili laban sa pag-atake na nagmumula sa mga taong nasa likuran niya, ngunit kailangan din niyang iwasan ang rebar at ang pag-atake mula sa mga taong lumalapit sa kanya mula sa gilid ng sabay-sabay. Inilabas niya ang kanyang kaliwang paa at sinipa ang lalaking paparating sa kanya mula sa kaliwa sa kanyang tiyan, ngunit pagkatapos ay nahuli siya at natama ng rebar sa likod. Susuray-suray siya, saka tumalikod at sinuntok ang lalaki sa baba gamit ang uppercut. Sa pagtingin sa kung paano natapos ang laban, si Chenny ay nanlamig sa kinatatayuan dahil sa takot, at ang kanyang ekspresyon ay namutla. Ang mga alipors na iyon ay hindi mga profesional na mandirigma, ngunit hindi rin si Luis. Ang tanging inaasahan nila ay ang kanilang kabangisan at kalupitan habang ang magkabilang panig ay nagpupumilit sa laban. Nasaksihan ni Riley ang pagtama ng rebar kay Luis ng ilang beses, at ang kanyang puso ay tumatakbo. Pagkatapos ay sumigaw siya ng paos, mag-ingat ka, nagtulungan ang dalawa sa mga lalaki para hulihin si Luis at limitahan ang paggalaw nito, at hinampas ng isa pang lalaki ang mukha ni Luis gamit ang rebar. Natigilan si Luis at bumagsak sa lupa na may pulang-pulang dugo na bumulwak mula sa mga butas ng kanyang ilong at umaagos mula sa mga sulok ng kanyang mga labi. Nagsimulang maging malabo ang kanyang paningin, hanggang sa isang punto kung saan nagsimula siyang makakita ng nakakasilaw na mga imahe. No, biglang huminto ang boses ni Riley nang mabugbog si Luis sa lupa. Si Luis ay gumagapang sa lupa sa sandaling ito, mukhang sobrang bagbog. Ang kanyang kaakit-akit at makisig na mukha ay nasugatan, at ang kanyang damit ay nabahira ng dumi at sarili niyang dugo. Nang iindayog ng lalaki ang kanyang rebar at hahampasin sana siya sa ulo, isang matulin na anino ang humakbang pasulong at sinipa ang lalaki 16 na. Talampakan ng layo mula kay Lucas. Inalis ni Seyday ang lalaki sa tabi niya, hinawakan ng lalaki sa kanyang siko, at hinayla ang braso nito paatras, na-dislocate ang balikat nito sa isang iglap. Sumisigaw ang lalaki sa sakit ng si Quincy, Nolan, at Maisie ay dumating sa pinangyarihan. Nakita ni Maisie si Riley at nagmamadaling lumapit para yakapin siya. Riley, ikinulong ni Riley ang sarili sa kanyang mga bisig at umiyak sa mahinang boses, sa wakas nandito ka na. Tinulungan ni Quincy si Luis, na malubhang nasugatan at umuubo ng dugo, pabalik sa kanyang mga paa. Masungit na sabi ni Nolan, ilabas mo muna silang dalawa. Tumanggaw si Quincy. Iniwan ni Maisie si Riley kasama ang bodyguard, na binuhat si Riley sa kanyang mga braso at umalis kasama si Quincy. Ilang segundo lang ay binugbog ni Seyday ang mga lalaki sa lupa, hindi makagalaw. Si Chenny ay nagtatago sa likod ng dingding, sinusubukang umakyat sa gusali bago pa man siya matagpuan ng sinuman. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang rebar sa harap ng kanyang mukha. Tumaba ang tingin ni Seyday sa kanya. May balak ka bang umalis? Kaagad. Napaluhod si Chenny sa lupa at nanginginig sa takot. Pakiusap bitawan mo ako, Kabanata 736. Kinaladkad siya ni Seyday sa buhok papunta kay Nolan, nakaluhod pa rin siya sa sahig. Matapos makita kung ano ang nangyari sa mga lalaki, ang kanyang mukha ay puti na parang isang kumot. Kinuha ni Maisie ang telepono na hindi kalayuan sa kanya at nakita ang nakapos na video, inihagis ito sa lupa, at dinurog ang screen gamit ang kanyang takong. Please let me go. Hindi ko na uulitin. Pinipigilan ni Chana ang mga luha at mukhang sinsero habang nagmamakaawa. Hindi nagpakita ng kahit anong ekspresyon si Maisie nang hilahin niya ang kanyang kwelyo. Pakawalan ka, walang pag-asa. Unti-unting naging horror ang ekspresyon ni Chenny. Napangisi si Maisie. Ginawa mong scapegoat si Riley sa loob ng isang dekada at sinubukan mo pa siyang salakayin.
Pakakawalan mo ba si Riley kung nagmakaawa siya sa iyo? Hindi siya nakasagot. Malamig na sinabi ni Maisie, kung ano man ang nakamit ng isang babaeng tulad mo sa pamamagitan ng pag-frame ng iba ay hindi sa iyo dahil hindi mo ito karapat-dapat. Pinitawan niya, at si Chenny ay bumagsak pabalik sa lupa. Ang pulis ay sumugod sa pinangyarihan, at may sinabi si Nolan sa isang pulis. Pagkatapos ay kinuha nila ang taong nakaupo sa sahig. Si Chenny ay dinala ng mga pulis habang ang pulis ay nakausap kay Nolan sa isang tabi. Kumuha lang siya ng statement at inilayo siya pagkatapos noon. Si Maisie ay nakatayo sa kinaroroonan at nakatitig habang ang sasakyan ng pulis ay umaalis, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa isang kamao. Hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga bisig at malumanay na kinausap, na nagpapahinga sa kanya. Sinisi ni Maisie ang sarili. Kung hindi tayo nakarating sa tamang oras, hindi ko gustong isipin kung ano ang maaaring mangyari. Pinaluktot ni Nolan ang kanyang braso at hinawakan siya ng mas mahigpit, ayos na ngayon. Hindi ba tayo nakarating dito on time? Umawak si Maisie sa kanyang mga braso at sinabing, napakabangis ko ba kanina? Muntik na niya siyang atakihin. Hinalikan ni Nolan ang tuktok ng kanyang ulo at tumawa. Mabangis ka ba? Para kang mabangis na kuting. Napatingin si Maisie sa kanya. Punta tayo sa ospital. Tumanggaw siya. Tinala ni Quincy sina Luis at Riley sa ospital, at agad ding nakarating sina Maisie at Nolan. Naghintay si Quincy sa labas. Siya ay sumugod at nagtanong, kamusta sila? Sagot ni Quincy, mas nasaktan si Mr. Lucas, pero ayos lang si Miss Hill. Nagulat lang siya at nilalagnat. Niyakap siya ni Nolan. Puntahan mo si Riley. Tumanggaw si Maisie at naglakad patungo sa kwarto ni Riley. Nakahiga si Riley sa kama na mukhang namumutla at walang lakas dahil sa kanyang lagnat. Nakita niya si Maisie na nakaupo sa tabi ng kama at nakapout. Pangit ba akong umiyak? Tumawa si Maisie. Mas inaalala mo pa talaga kung pangit ka umiyak. Napatingin si Riley sa kisame ng matagal. Kamusta si Chenny? Tumigil sa pagngiti si Maisie. Makukuha niya ang darating para sa kanya. Kasama ito sa insidente ni Naomi, tiyak nagugugol siya ng mahabang panahon. Napabuntong hininga si Riley. Hindi ko inaasahan na siya iyon. Pagkatapos ay may naalala siya, lumingon siya, at nagtanong, nga pala, kumusta si Luis? Nagtaas ng kilay si Maisie. Sa wakas ay nagmamalasakit ka na sa kanya ngayon. Ibinaba ni Riley ang kanyang tingin. Nasaktan siya dahil gusto niya akong iligtas. Hindi ko kayang kalimutan ito. Ngumiti si Maisie pero hindi umimik. Nagpatuloy si Riley. Huwag mong hayaang malaman ng tatay ko. Ayokong malungkot siya. Tumanggaw si Maisie. Nalaman ni Larissa na na-admit si Luis sa ospital. Sumugod siya doon at nabangga si Maisie sa koridor. Sumugod si Larissa sa kanya. Ano ba talaga ang nangyari? Kinuwento ni Maisie sa kanya ang lahat na ikinakunot ng noo ni Larissa. Kalokohan yan. Paano niya nagawa iyon? Sa aking manugang. Kabanata 737. Sabi ni Maisie, Tita Larissa, huwag kang magalit. Tinala na sila ng mga pulis. Ayos din sina Luis at Riley. Salamat sa Diyos, ako ay halos mamatay sa pag-aalala. Titingnan ko kung kamusta si Luis. Naglakad si Larissa papunta sa kwarto ni Luis. Tumating si Nolan para sunduin si Maisie, at nanatiling nakatingin si Maisie sa labas habang pabalik. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya. Nag-aalala ka pa rin ba? Bumalik ang tingin ni Maisie sa kanya. Okay naman sila, kaya wala na akong dapat ipag-alala. Alam mo ba kung ano ang naaalala ko sa tagpo ni na Riley at Luis? Tahimik na tumingin sa kanya si Maisie at hindi umimik. Itinoon niya ang pansin sa pagmamaneho at nanatiling nakatingin sa kalsada, parang naalala ko na. May pinagdaanan ba tayong ganito? Parang pamilyar. Tumingin si Maisie at ngumiti. Oo, ginawa natin. Nang huminto sila sa traffic light, hinayla ni Nolan ang kamay niya at hinalikan ang likod nito. Unti-unti ko nang naaalala, kaya sisimulan na natin ang ating honeymoon bukas at magpalipas ng oras mag-isa. Kinabukasan, sa Baseburg Airport, naka-cross arms na nakaupo si Nolan sa business boarding lounge nang makita niya si Helios at ang assistant nito na nakaupo sa tapat niya. Napakalungkot niyang tingnan. Sa kabilang panig ng spectrum, si Helios ay nagsuot ng maroon na Amerikana na may nakataas na kwelyo, na ginawa siyang talagang maliwanag at mainit-init. Tumingin siya kay Nolan at nagtaas ng kilay. Anong coincidence? Napangisi si Nolan. Talaga naman. Napahawak si Maisie sa kanyang noo. Pupunta lang si Helios sa Winston Island para sa isang holiday, at nakasalubong nila ang isa't isa, ngunit ano ang put na ito?
Pupunta ka ba sa Winston Island kasama si Nolan? Tumingin si Helios kay Maisie, na tumango. Oo, sa loob ng ilang araw. Inakbayan siya ni Nolan at tumingin sa kanya. Pupunta ako para sa aking honeymoon kasama ang aking asawa. Bakit ka pupunta doon? May asawa ka na ba? Napatitig si Maisie kay Nolan. Ang 17 taong gulang na ito ay nakikita ng buo bago ang Helios. Ngumiti si Helios, kailangan ko bang sabihin sa'yo yon? Ang paglipad patungo sa Winston Island MH8896 ay lilipat sa loob ng kalahating oras. Mangyaring maghanda sa pagsakay. Nang magsimula ang anunsyo, nagsimulang maglakad ang mga manlalakbay patungo sa counter upang simulan ang kanilang pagsakay. Nasa first class na upuan sina Nolan at Maisie, kaya nauna silang sumakay. Nang makaupo na sila, nakita nila si Helios at ang kanyang assistant na nakaupo sa harap nila sa kabilang side. Tumanggaw si Maisie sa kanila, at tumangala si Helios bago tumanggaw at ngumiti. Pagkatapos ay nahadyap ng kanyang mga mata si Nolan. 2 oras lang bago makarating sa Winston Island, kaya medyo malapit lang. Ang Winston Island ay isang standalone na isla, isang lugar na sikat sa mga hot spring nito. Ang panahon doon ay hindi mahuhulaan, maaaring maaraw sa araw at napakalamig sa gabi. Ang negosyo ng hot spring ay umunlad sa isla dahil ang mga manlalakbay ay nagbubuk ng mga hotel na may mga hot spring doon sa panahon ng taglamig. Hindi nakatulog ng maayos si Maisie noong nakaraang gabi, kaya ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Nolan para magpahinga. Kumuha si Nolan ng kumot mula sa air hostess at marahang inilagay ito sa ibabaw ni Maisie. Ginaisang lang siya ni Nolan nang lumapag ang eroplano sa Winston Island Airport. Bumaba silang dalawa ng eroplano, at nang makitang humikab si Nolan, niyakap niya ito sa bewang at ngumiti. Pagod ka na ba? Oo, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Pagkasabi noon ni Maisie ay inirapan siya nito. Lahat dahil sa'yo. Napangiti si Nolan. Nakarating sila sa hot spring hotel na may tanawin ng dagat at nag-check-in. Nag-book sila ng kwartong may 360 degrees view at mga sensor. Kabanata 738. Dahan-daang bumukas ang mga blind, at nakita ng isa ang asul na dagat mula sa silid. Pumasok si Maisie sa kwarto, na may pribadong hardin. May mga natitiklap na upuan na may cushioning sa ilalim ng payong ng araw at mayroon pang swing. Tinanggal ni Nolan ang pagkakabotones ng kanyang manggas at samandal sa pinto. Nagustuhan mo ba? Naglakad si Maisie papunta sa swing at umupo. Magaling kang pumili ng mga lugar. Naglakad si Nolan sa likuran niya at yumuko para yakapin siya sa mga balikat habang sinasabi sa kanyang tainga, "It's our time alone." Dapat itong maging romantiko. Sa hapon, pumunta silang dalawa sa restaurant. Nagpalit si Maisie ng damit na may manggas na bula sa sutla na may vest sa ibabaw, natatakpan ng palda ang kanyang guya. Ito ay isang malaking pagkakataon, ngunit nabangga nila si Helios na kumakain din doon. Itinaas ni Helios ang baso at ngumiti sa kanila. Kung okay lang, sabay tayong kumain. Ayos lang naman kay Maisie dahil magkakilala sila. Oo naman. Umayos siya ng upo. Umupo si Nolan ng masama ang loob at nagtaas ng kilay. Hindi mo naman kami sinusundan, sana. Ngumiti si Helios, bakit naman kita susundan? Hindi mo ba nakita ang billboard para sa hot spring resort na ito? Napahinto si Maisie, saka tumingin sa paligid, ang mga mata ay nakatutok sa QLED television na nakatutok sa dingding. Inendorso ni Helios ang resort na ito. Natahimik si Nolan. Hindi niya iyon napansin. Iyon ay isang pagkakamali. Gulat na napatingin si Maisie kay Helios. Mr. Boucher, nakapunta ka na ba sa islang ito? Tumanggaw si Helios. 1 taon na ang nakalipas. Oh, may naalala bigla si Maisie. By the way, nasaan ang assistant mo? Nagkaroon siya ng motion sickness at walang ganang kumain, kaya nagpapahinga siya sa kanyang silid. Pinanood sila ni Nolan na nag-uusap, at nagsimulang bumaba ang kanyang mukha. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong mag-isa kasama ang kanyang asawa, ngunit ang ikatlong gulong ito ay lumitaw na hamarang sa kanila. Inalis ni Nolan ang mga shell ng seafood habang kumakain. Si Maisie ay nakikipag-chat kay Helios, at nang mapansin niya ay puno na ng pagkain ang kanyang plato. Napaawang ang bibig niya. Nolan, hindi ako makakakain ng ganoon karami. Sa tingin niya ba nagpapakain siya ng baboy? Napangiti si Nolan. Nag-aalala ako na hindi ito sapat upang punan ang iyong bibig. Natahimik si Maisie. Ngumiti si Helios. Sobrang balisa ka ngayon. Hindi ka naman ganito dati. Nakatitig si Nolan sa kanyang mga mata. Ibabalik pa ba natin ang nakaraan? Inikat ni Helios ang kanyang baso.
Pagkatapos ay ngumisi. Hindi, kung ayaw mo. Pumayag naman si Nolan. Dapat tumahimik ka. Nakatutok si Maisie sa pagkain niya. Itong dalawang childish na lalaki. Mr. Boucher, nandito ka ba para sa bakasyon? Naramdaman ni Maisie na hindi lang siya andoon para magbakasyon. Ito ay para sa trabaho o iba pa. Kinurot ni Nolan ang mukha niya. Bakit ba masyado kang nag-aalala sa kanya? Hinampis ni Maisie ang kamay niya. Mahal, pwede bang mabawasan ang inggit mo? Hindi naman nakasagot si Nolan dahil tinawag siya nitong mahal at hindi na ito nagsalita. Ibinaba ni Helios ang kanyang baso ng alak. Hindi naman talaga ako nandito para magbakasyon. Pumunta ako dahil sa isang investment. Napatingin sa kanya si Nolan. Nilipat ka mula sa entertainment patungo sa negosyo ngayon. Inilibot ni Helios ang kanyang mga mata. Depende kung may business na worth my time. Balita ko ito ang peak season para sa hot spring tourism dito. Plano kong mag-invest. Inilagay ni Maisie ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba. Ang industriya ng hot spring ay medyo maganda. Kung ang mga Vanderbilt ay namuhunan ng pera dito, hindi sila malulugi. Kabanata 739. Ang industriya ng turismo ng hot spring ay hindi kasing husay sa Coralia tulad ng sa Winston Island. Iyon ay higit sa lahat dahil ang dagat at mga burol ay nakapalibot sa isla, at ito ay patungo sa timog, kaya hindi ito uulanan ng nyebe kahit na sa taglamig. Iba ang panahon sa Coralia. Mag-snow doon sa taglamig, at ang mga kalsada ay magyayelo sa pinakamalamig nito, na nagpapahirap sa mga tao at mga sasakyan na gumalaw. Karamihan sa mga tao ay naglalakbay doon para lang makakita ng nyebe, ngunit walang gustong bumisita muli pagkatapos mabuli ng snow habang papunta doon. Ibinaba ni Nolan ang seafood cracker, pinunasan ng napkin ang kanyang mga daliri, at tumingin kay Helios. Bakit hindi ko naaalala na interesado ka sa industriyang ito? Tumingin si Helios, tinapik ang kanyang mga daliri sa salamin. Pinipilit ako ng pamilya ko. Hindi ko naabot ang standard nila na magsimula ng sarili kong pamilya maliban sa career ko sa entertainment industry. Gusto mong iwan ang pamilya mo. Nagulat si Maisie. Hindi ba ibig sabihin nun ay maghihiwalay na sila? Ang isang malaking pamilya tulad ng mga Boucher ay hindi kailanman naghiwalay. Higit pa rito, malaki ang tingin ni Elder Master Boucher kay Helios, at siya ang panganay na apo. Siya ang magiging pinuno ng bahay sa hinaharap. Pero kapag naghiwalay na sila, ibang-iba na. Kailangan niyang lumipat at magsimula ng sarili niyang pamilya, na nangangahulog ang tatalikuran na niya ang pagmamana sa pamilyang Boucher. Hindi man lang nagdalawang isip si Helios, kalmado ang mga mata niya. At least kaya kong gawin ang gusto ko at hindi sundin ang lahat ng panuntunan ng Boucher. Natahimik si Maisie. Naalala niya ang sinabi ni Helios. Naiinggit siya kay Nolan dahil wala siyang restrictions at nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Ngunit ito ay iba para kay Helios. Sinira niya ang pamarisan sa pamamagitan ng pagpasok sa industriya ng entertainment. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Maisie si Nolan sa isang theme park sa malapit. Lumingon siya at tumingin kay Nolan, na nag-zone out at lumapit. Galit ka pa rin ba? Niyakap siya ni Nolan sa balikat at tumingin sa kanya. Bakit naman ako magagalit? Itinaas ni Maisie ang kanyang kamay upang pakalmayan ang mga kulubot sa pagitan ng kanyang mga kilay, itinaas ang kanyang mga kilay, at ngumiti. Hindi ba kayo close ni Helios simula bata pa kayo? Bakit ka nagseselos? Hinawakan ni Nolan ang kamay niya. Hindi ko lang siya gusto. Dahil ba ang pakikitungo sa kanya ng iyong ina ay mas mahusay kaysa sa kanyang sariling anak? Biglang napagtanto ni Maisie na wala siyang kinalaman sa mga paksang dinadala niya. Nilingga ni Maisie ang theme park na hindi kalayuan, puno ng mga tao at iniba ang usapan. Sumakay tayo doon. Itinuro niya ang barkong pirata sa ganoong paraan na nakabitin sa hangin. Nagtaas ng kilay si Nolan. Hindi ka natatakot. Huwag mo akong maliitin. Wala akong kinatatakutan. Hinayla ni Maisie ang kamay niya at pumasok sa park. Pagkatapos ng barkong pirata, kinaladkad ni Maisie si Nolan sa roller coaster. Sumama na lang si Nolan, hindi nagbabago ang ekspresyon niya, kahit na sa mga pinakakapanapanabot na twists at turns. Nainis si Maisie nang makuha nila ang mga larawan at idinikit ang siko sa bewang nito. Hindi ba pwedeng magpakita ka na lang ng takot? Mukha namang proud si Nolan. Hindi. Ano pa ang gusto mong subukan? May nakita si Maisie at hinayla niya ang braso ni Nolan, The Haunted House. Karamihan sa mga pumunta doon ay mga mag-asawa. Pumasok sila sa dimly light haunted house na may dalang flashlight, at maririnig ng mga tao ang takot sa mga mag-asawa.
Ang mga human NPC ay random na lalabas kasama ng ilang parang buhay na props, na tinatakot ang lahat ng kalahati sa kamatayan. Paminsan-minsan ay tumatalon si Maisie, at niyayakap si Nolan, hindi ba nibitawan. Kalmado siyang niyakap ni Nolan, at nang makalapit ang isang NPC, tinakat niya ang taong iyon. Lumabas sila pagkatapos ng kalahating oras, at nagulat ang mga tripulante. Ang mga mag-asawang nakatakas ay hindi kailanman naging kalmado gaya ni Nolan, na nakayakap sa kanyang kasintahan. Ang ilang mga tao ay iniwan ang kanilang mga kasintahan at naghiwalay kaagad pagkatapos nito. Kabanata 704 po, isinubsob ni Maisie ang mukha sa balikat nito. Masyadong nakakahiya, ibinaba siya ni Nolan sa isang bangko, inilagay ang kamay sa sandalan sa likod niya, at parang gusto pa niya. Gusto mo bang magpatuloy? Labis na natakot si Maisie sa haunted house na ang kanyang mga luha ay patuloy pa rin sa kanyang mga mata, mukhang napakaselan. Sabi niya, ayoko na. Tumawa si Nolan at marahang pinunasan ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang aking Z ay maaaring matakot kung minsan. Ngumisi siya at tumalikod, nakatingin sa Ferris wheel sa malayo. Napansin niya iyon. Gusto mo bang sumakay doon? Tumanggaw si Maisie. Dinala siya ni Nolan sa ilalim ng bayad na Ferris wheel, at pumasok sa isang cabin. Dahan-daang umakyat ang cabin pataas habang si Maisie ay nakatingin sa labas at nakangiti sa tuwa. Ang una kong pagsakay sa Ferris wheel ay sa Stoslow. Tumingin si Nolan sa kanya, at may sumagi sa kanyang isipan habang sila ay tumaas. Nanatili ang mata ni Maisie sa tanawin sa labas. Nakasakay sa isang Ferris wheel sa araw at dahan-daang umuusad pataas, nakakakita siya sa malayo, maging ang dagat na konektado sa abot tanaw. Ang dagat ay parang pilak na tabing sa ilalim ng araw, ang mga alon ay kumikinang. Ang mga tao sa lupa ay mukhang napakaliit, at ang kalahati ng bayan ng Winston Island ay nakikita. Nang magsimulang mag-zoning out si Maisie, biglang tumayo si Nolan. Lumingon siya at nakita ang isang malaking mukha na may malinaw na mga tampok, pagkatapos ang kanyang mga labi ay mainit at basa, at ang oras ay nagyelo. Hinawakan ni Nolan ang likod ng kanyang ulo gamit ang kanyang kamay at hinalikan siya ng mas malalim. Nang makarating ang kanilang cabin sa tuktok, mainit na samilaw ang liwanag sa salamin na bintana, at pinalibutan sila ng mga kulay rosas na bula. Pinitawan siya ni Nolan pagkaraan ng mahabang panahon. Natigilan si Maisie, mainit pa rin ang pisngi. Nolan, alam mo ba ang ibig sabihin ng paghalik sa isang Ferris wheel? Hinawakan ni Nolan ang kanyang mukha gamit ang kanyang palad at tumingin sa kanya. I guess it's something good. Akala ni Maisie ay naalala niya ngunit nabigo siya nang marinig ang tugon na iyon. Umupo ulit siya sa upuan niya, nag-cross arms, at nagsimulang magseryoso. Kung maghalikan tayo sa Ferris wheel, ibig sabihin, sa akin ka na lang mula ngayon. Sinubukan ni Nolan na itago ang kanyang ngiti. Talaga, kunwaring galit si Maisie. Bakit? Ayaw mo niyan. Lumapit si Nolan, hinalikan siya, at palihim ng umiti, maghalikan pa tayo ng ilang beses. Napapikit si Maisie nang muling lamapat ang mga labi nito, at ang kamay nito na nasa balikat ay gumalaw pa atras para yakapin siya. Sa Baseburg, sa ospital, si Z at ang kanyang asawa ay naghahoneymoon sa Winston Island, ngunit nag-e-enjoy ka sa IV drip sa ospital kasama ang iyong fiancé. Kumakain ng mansana si Riley nang sabihin iyon ni Barbara at tumawa hanggang sa tumulo ang kanyang mga luha. Nainis siya, nandito ka ba para bisitahin ako o pagtawanan ako? Pinipigilan ni Barbara ang pagtawa. Siyempre nandito ako para bisitahin ka. Napakagat si Riley sa kanyang mansanas, pagkatapos ay may naisip si Barbara at sinabing, nabangga ko si Zyla habang papunta rito. Huminto si Riley at tumingin kay Barbara. Iyan ay hindi nakakagulat. Wala namang masama kung bibisitahin ng ex-girlfriend ang ex-boyfriend niyang nasaktan. Hindi naman nakakagulat, nakasandal si Barbara sa dingding, pero ikaw ang fiancé ni Luis. Hindi maganda kung hindi pa rin makaget over ang fiancé mo sa ex niya. Hinampis ni Riley ang mansana sa mesa. Hindi ito masama. Ang mga pamilya, hindi ang sarili namin, ang nagpasya sa kasal namin ni Luis. May naaamoy ako. Ano?